Isaias Kapitulo 11. Ang makapangyarihang kaharian. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ang buong katuwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo, ang kanyang mga salita, sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak niya'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ang pagbabalik ng mga itinapon. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse. At ito ang magiging palatandaan sa mga bansa. Ang mga bansang tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan, sa mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Juda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nangalat na anak ni Juda mula sa apat na sulok ng daigdig. Mapapawi na ang pagkainggit ng Israel at mapuputol na ang pagkamarahas ng Juda. Hindi na maninibugho ang Israel sa Juda at hindi na kakalabanin ng Juda ang Israel. Lulusubin nila ang mga Filisteo sa kanluran at magkasama nilang sasamsamin ang ari-arian. Ang mga bansa sa silangan, sasakupin nila ang Edom at Moab at susundin sila ng mga Amonita. Tutuyuin ni Yahweh ang dagat ng Ehipto at magpapadala siya ng mainit na hangin upang tuyuin ang ilog Euphrates. Ang matitira lang ay 7 maliit na batis na tatawiran ng mga tao at magkakaroon ng isang malapad na daan mula sa Assyria para sa mga nalabi sa kanyang bayan. Kung paanong ang Israel ay may nadaanan nang sila'y umalis sa Ehipto.